Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag Agricultural Training Institute, Regional Training Center 1, ipinaliwanag kung paano magkaroon ng akreditasyon ng isang paaralan para sa agrikultura. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Kabinulig ti DA Agricultural Training Institute dagiti pribado institusyon ang mangipakat kadagiti trainings para kadagiti interesado ang manalo na inusapang agrikultura program. In pagkamo ni Planning Officer 2 Sheila Corpus, asakbay nga agbalin nga accredited ti Private Agriculture and Fisheries Extension Service Provider kasmay sa learning site for agriculture ket masapul nga dati improved knowledge, skills and attitude ket dumalan dapay iti nagduduma training. Inbinsa-binsa na dagiti training kasi ti basic training in production, logistics, marketing ken dumapay a segment ken iti value chain ken masapul nga addanda kadagiti teknolohiya kasapulan dagiti manalon tapno agbalin nga LSA dagiti pribado nga institusyon. Inbadad ni Corpus dagiti extension service providers ket masapul met a kompleto dagiti pasilidad dagitoy sakbay ama credit ti ATI. Manipod dito Radyo Pilipinas Lawag, Randy Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Samantala, dumako naman tayo sa Agoo, Paling QRPH o Paling QRPH Plus program, formal na inilunsad sa San Fernando, La Union. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Nabaliging inyoswa ti Bangko Sentral ng Pilipinas, ti Paling QRPH Plus iti siyudad ti San Fernando, La Union itay lang na palabas sa Lunes. Indauluan daytoy ni BSP North Luzon Regional Director Attorney Noel Neil Malimban, agraman dagiti panakabagi dagiti ahensya ti Gobyerno Nasyonal, kas kuma iti DILG, DICT, DTI, opisyales ti Gobyerno Syudad, market vendors, tricycle drivers, ken digital payment companies. Panggap ti programa ti panakaywaras ken panakapapigsa ti panakausar ti digital payment iti syudad. Babayan iti panangidaulo ti Bangko Sentral ng Pilipinas ken Department of the Interior and Local Government. Daytoy ang makabaro a programa ket agusar iti QR wenno Quick Response Technology tapno mangitokon iti cost-effective, konbinyente na talged ken contactless awagas ti panaggatang tapno maparigta dagiti cashless transaction ken pasayaten na ti financial inclusion. Iti mensahe ni City Councilor Jonathan Hosto Oros, autor ti ordinansa may papan iti panakaadaptar ti Paling QRPH Plus, inlawlawag na ti kinapatag ti programa para itinaururnos ken epektibo ang negosyo. Dinayaw ni Atty. Malimban ti syudad, iti ganwat na mangusar iti makabaro a programa ken pinarigta na iti amin amang suporta iti daytoy. Manipod RP Agoo Albert Kawile para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert, na naulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Mula sa Borongan, week-long Taranding Agri-Fishery Trade Fair, matagumpay na isinagawa sa San Julian, Eastern Samar. Ang detalye ng balitang ito mula kay Dayan Camplon. Naging malang puso ng gimbuhat nga Taranding 2024 Agri-Fishery Trade Fair han lokal nga pamunan han Bungton, San Julian, ipinaagi han Office of the Municipal Agricultural Services or OMAS. Unsing nga mga grupo o asosasyon hin mga parag-umang at parapangisda, tikang ha iba-iba nga barangay han bungto ang nakiisa hining aktibidad. Din iray pinakita nga naging baligyan to na tagsa-tagsa nga mga preskog barato nga magderodilain nga produkto sugad han utanon, duma, prutas o iba pa. Paano yun aktibidad nga maibida ha publiko ang mga lokal nga produkto nga ganproducer han mga parag-uma han bungto. Magkamay-ada hirakita, sugad man na paghatag pagkilala nga dan mga farmers and fisher folk achievers hanbong to. Lain-lan mga pa-contest sakop han 5 kaadlaw nga trade fair, di daha ultimo nga adlaw han aktibidad ginbuhat and culmination of awarding ceremony. Din gintagan certificate of recognition adto na achievers nga mga parag-uma ug parapangisda hanbong to.
Tikang Didiha Syudadhan Borongan, Dayan Camplona para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Dayan. Yan ang ulat mula sa Borongan. Samantala, dumako naman tayo sa Sogod, Department of Social Welfare and Development, Region 8. Natapos na ang 130 sub-project sa Southern Leyte sa ilalim ng Kalahi CIDSS ngayong taon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Aljon Malot. Anaa sa 130 ka sub-project pinaagi sa Kapit Bisig laban sa kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services kon Kalahi Seeds ang nahumana sa Southern Leyte nining tuiga. Nasayran sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD Eastern Visayas nga kini 94% sa kinatibukang target sa probinsya sa tuig 2024. Gitahong nga lakip sa nahuman ang Farm to Market Road, Drainage Canal o rehabilitation sa mga health center. Din mismo ang komunidad ang nipili sa naasoy nga mga proyekto pinasubay sa ilang panginahanglanon. Samtang sa Entero Eastern Visayas, ana sa 1,503 ka sub-projects ang nakumpleto na sa unang kabuuan ining tuiga nga moabot sa kapin 1.7 bilyones pesos ang kantidad. Target sa DSWD Eastern Visayas nga makumpleto ang kinatibukang 3,214 ka proyekto sa dili pa mahumanang buwan sa Setyembre. Ang ngayong masayran nga ang Kalahi Seeds usa sa mga programa sa gobyerno nga nagtumong sa paghawas sa kakabos o poverty alleviation pinaagi sa community-driven development approach. Gikan sa Sugod, Southern Leyte, Aljon Malot para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Aljon. Yan ang ulat mula sa Sogod. Samantala, dumako naman tayo, o yan po ang kabuuan na rin no, ng mga balita mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako na po tayo ngayon sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro, Department of Agriculture, Northern Mindanao at Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization naglaan ng 76.39 na milyong pisong halaga ng mga proyektong pang-agrikultura. Ang detalye ng balitang ito mula kay Teza Aureliana. Ang Department of Agriculture Northern Mindanao kang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization mitugyan og 96.39 million nga kantidad sa mga proyekto sa agrikultura ngadto sa Provincial Local Government Unit sa Lanao del Norte ug pulo ka Farmers Association Cooperatives gipondohan ubos sa Rice Competitiveness Enhancement Fund Mechanization Program. Ang RPS anaa kini multi-stage rice mill nga adunay upat ngadto sa 5 ka tonelada kada oras nga kapasidad nga nagkantidad og 60.49 million og tulo ka circulating dryer matag usa adunay 12 ka tonelada kada batch drying. Ana kini kapasidad na kantidad og 12.12 million. Gawa sa RPS gitunol usab sa PhilMec ang pulo ka unit sa 4-wheel farm tractor ngadto sa pulo ka kwalipikadong FCA sa probinsya nga nagkantidad usab og 2.3 million matag usa. Si Dr. Nelson C. Santiago, PhilMec OIC Assistant Director ug Interim Director for Research and Development, miingon nga ang nag-unang tumong sa paghatag sa maong proyekto mao ang pagpausbaw sa kapasidad sa mga mag-uma ug pagtaas sa ilang level sa farm mechanization aron makunhuran ang gasto sa produksyon sa pag-uma. Gikan dinhi sa Cagayan de Oro City, kina sa Tasa Aureliana para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Tessa. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo sa Zamboanga. Higit 30 benepisyaryo ng 4-piece hired on the spot sa inilunsad na 4-piece trabaho caravan sa lungsod ng Zamboanga. Ang detalye ng balitang ito mula kay Justine Bulanon. Alcanza mas de 30 mga benepisyaryo del Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4-Piece Elementar on the Spot, estaban na 4-Piece Trabaho Caravan niya kundusi ang Department of Social Welfare Development ng siyudad de Zamboanga Resentamiente.
Al mencionado aktibidad ay estaba na proyekto del Social Investment Forum donde manjunta el mga pribado kompanya y mga civil society organization para identifika kung el mga posible intervensyon para ayuda subiko ng mga 4-piece beneficiary na self-sufficiency level. Taalkansa na mas de 700 mga trabaho y ofrece na national job fair onde eksklusibo lang este aktibidad para na mga beneficiary del 4-piece. Taplan niya también el DSWD Region 9 conduci al 4-piece trabajo caravan na otros pa mga probinsya na rehiyon del Zamboanga Peninsula. Desde aquí Ciudad Zamboanga, esta si Justin Bulanod para ang Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Justine. Yan ang ulat mula sa Zamboanga. Samantala, dumako naman tayo sa Iligan. Makabagong medical na pasilidad, opisyal ng binuksan sa publiko ng Iligan City o ng lokal na pamahalaan ng Iligan City. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Bashir. Nahimong modernong medikal nga pasilidad ug CT scan gikan sa lokal nga kagamhanan sa Iligan City. Opisyal nga giablihan bag ora sa publiko, labi na sa mga pasyente nga nanginahanglan sa maong dakbayan. Gipanguluhan ni Mayor Frederick W. Siaw ang pag-blessing sa maong kagamitang medikal sa usa sa mga labing importante nga mga ospital sa dakbayan, ang Gregorio Tilok Memorial Hospital. Ang CT scan nagtanyag og taas nga kalidad sa pagkuha sa resulta sa laboratorio sa bahin sa lawas sa usa ka pasyente. Sakop niini ang bag-ong oxygen generator o ultrasound machine. Kini ang pila lamang sa mga tabang og suporta sa LGU Iligan sa pag-umol og asensong Iligan nga adunay maayong serbisyo sa medisina alang sa tanang Iliganon. Mula sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Alwidad. Yan ang ulat mula sa Iligan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.